Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, bago ang lahat mga kababayan, batiin po ulit natin itong si Mayor Vico Soto na kung saan nanalo ho. Ha, pangatlong term niya na ho bilang mayor ho dyan sa lungsod ho ng Pasig. Ha? Siyempre Tatak Soto yan. Tito nyo si Tito Sen at siyempre tatay niya ho si Bossing Vic Soto, ha? Okay mga kababayan, mga kanalays, siguro, hindi siguro, sure tayo, sure. Sure tayo na isa ho itong si Vico Soto, isa sa parang kumbaga sa showbiz, matatawag ho nating, anong tawag doon sa English na yon? Promising, kumbaga alam mo yon yung may isang artista na pero nasa mababang kalagayan pa. Kumbaga makikita mo dun sa artista na yon na balang araw ito'y magiging superstar. Ha? Parang ganun yung nakikita natin dito kay Mayor Vico Soto ng lungsod ng Pasig na kung saan although mayor pa lang ho ng isang lungsod, pero makikita mo na sa kanya na balang araw, ito ay magiging pangulo, presidente ng Bansang Republika ng Pilipinas. No? Yung alam mong pagkakita mo pa lang, nakikita mo pa lang mga ginagawa niyang trabaho, klase ng trabaho dyan sa lungsod ng Pasig. Makikita mo na although, alam mo yun, hindi niya pa sinasabing tatakbo siya sa 2028. Pero alam mo mangyayari. Kasi may mga iba na politiko na kahit ayaw pa magpresidente sa masusunod na henerasyon, panahon. Taong bayan talaga nag-uutos eh. Taong bayan talaga eh. Yung legit na taong bayan ang nagsasabi, ha? Nagsumisigaw, magpresidente ka. Hindi yung iba hindi katulad kasi ng iba dyan sinasabi nila taong bayan magpresidente ka kahit hindi naman. Ha? Tumakbo kang senador, tumakbo kang mayor. Kahit wala naman nagsasabi talagang gano'n, kwento-kwentong barbero niya lang para maitaas niya lang ang kanyang sarili. Ito mga kababayan, ang dami kasing humahanga talaga rito kay Mayor Vico Soto. Grabe. Although, nung nakaraan, sinisiraan ho ito Pilit pinababaksak sa lungsod ng Pasig. Kasi nga, bago ho naging mayor ito, ano muna ba posisyon nito ni Mayor Vico Soto sa Pasig? Councilor ba? Tapos nag-mayor. Bago ho naging mayor ho ng Pasig ito, meron munang naging, meron muna ho naging isang pamilya or apelido na humawak ng matagal dyan sa lungsod ng Pasig. Nakalimutan ko lang yung mayor na yon. Anong pangalan? Nung pumasok ho ito si Mayor Vico Soto, galing sa konsilor, nag-mayor, binrake niya ho yun. Marami hong nagtaas ang kilay at yung natalo niyang politiko medyo nagimbal kasi batang-bata ho ito nung nanalong mayor ng Pasig. Yung nakalaban niya yata 90 years old. Ay, 90 years old tuloy. Medyo may edad na. Veterano na dun sa pagiging politiko dyan sa lungsod ng Pasig. Ilang taon na yata, ewan ko, dekada na ba? Nilang hawak yung lungsod ng Pasig. Nahinto yung ano na yon, yung dekada na yon. Binrake ni Mayor Vico Soto. Tapos nagpangalawang term siya, nanalo ulit. Ngayong pangatlong term, last term ni Mayor Vico Soto, nanalo ulit. Ngayon, hindi maiwasan na itong si Mayor Vico Soto matanong ho ng ano ba plano mo sa hinaharap? Magpe-presidente ka ba? Pakinggan ho natin itong kanyang interview.
Magiging role ko after the 3 years, medyo iba dun sa iniisip siguro ng maraming tao. Hindi man porket politiko ay dapat pataas ka ng pataas eh. Hmm. Ayaw nyo nga ng traditional politics, di ba? Yan ang tanong ko sa mga, ayaw nyo nga ng trapo, di ba? So dapat, hindi laging ganun yung pag-iisip. Magiging role ko after the 3 years, medyo iba dun sa Oh, alam niyo mga kababayan, di na sabihin mo na yung pangalan, pero may nakakausap akong eh, talagang kapamilya nito. Nakausap ko talaga personal. Sabihin na natin coffee meeting. Okay, ha? Ah, iba raw talaga ang style ugali talaga ni Mayor Vico Soto. Ayaw daw nito yung political dynasty na sa isang bayan, sa isang lungsod. Puro Soto nando doon. Ayaw niya ng ganon. Iba raw talaga ugali nito. Talagang seryoso. Talagang dati pa raw seryoso na sa kahit sa lahat ng gawain ito. Ito si Mayor Vico Soto. O ito, narinig nyo. Narinig niyo yung sinabi niya. Hindi naman daw porkit politiko ka, pataas ka ng pataas. Aba, tama naman yung sinabi niya. Napakaganda nun. Oh, ano ibig sabihin nun? Pupwedeng kaya siya nando doon. Hindi para gamitin yung lugar na yon para umangat agad sa posisyon. Pupwedeng kaya talaga siya nando doon sa lungsod na yon talagang para alagaan, umasenso, mag-iba ang katayuan ng syudad na yon tulad ho ng Pasig. Laki ng pinagbago eh. At ang alam ko, mga kababayan, kung di ho ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ang lungsod lang yata ng Pasig, ang merong batas yata na ipinasa si Vico Soto about sa FOI. Kung di ako nagkakamali about ho ito sa korupsyon eh. Para na-check yata ang isang politiko kung nangungurap or ano. Hindi ko lang mga kababayan, pasensya na i-research ho natin yan. Nabanggit ko lang, nabanggit ko lang agad ngayon kasi pumasok lang sa aking utak ano, kaya ako nabanggit. Pero ang alam ko, Pasig lang ho yata ang may batas na ganun para ipinasa niya. O ngayon mga kababayan, marami pang nagtatanong, isa pa ko sa kontrobersyal about dito sa pagkatao ni Vico Soto na marami nagtatanong. Oh, nakaka-curious, nakikinikilig. May girlfriend nga raw ba si Mayor Vico Soto? Or mag-aasawa na ba ito si Mayor Vico Soto? Oh, pakinggan ho natin yung kanyang sagot, ha? Interview niya ito sa GMA7 kay Arnold Glavio. Pakinggan natin. ano pa magiging susi po rito. Hindi pwedeng nakatingin tayo sa personalidad eh. Mayor, ilang beses na rin kayong natanong at ilang beses nyo na rin pong sinabi na wala kayong balak tumakbo sa national position sa ngayon. Pero marami pa rin po yung umaasa na balang araw ay mas maraming Pilipino ay makikinabang sa klase ng serbisyo at pamumuno ninyo. Kung sakali po bang magbago ang ihip ng hangin, ano po kaya ang magiging konsiderasyon ninyo sa pagpasok sa mas mataas na posisyon kung sakasakali, Mayor? Well, Ma'am Maris, pasensya na, itong nakaramang araw talagang ulit-ulit yan tinatanong sa akin, wala naman akong bagong sagot. Yun pa rin po yung sagot ko. Ang nakikita kong pinaka-importante itong darating na 3 taon at sa hinaharap pa, pinaka-importante lalo na para sa amin dito sa Pasig, number 1, institutionalization of reforms. Siguraduhin na magiging hindi nakasentro sa akin, kundi pangmatagalan yung mga pagbabago gaya ng procurement reform. Kailangan may pagpatuloy yan. At we have taken steps towards that. Pangalawa, development of new leaders, of younger leaders. Yan talaga yung magiging focus sa susunod na 3 taon at higit pa. Hindi pwedeng isang magaling na leader, hindi pwedeng 2 magaling na leader lamang. Kailangan mabigyan ng pagkakataon yung mga next generation of leaders. At yan ang pag-asa ng Pilipinas. At hindi isang tatakbo na magaling, umiisa o 2.
natatakbo na magaling, may ilan na magaling lamang, kailangan dumami pa. At yung talagang pag-asa, kung gusto natin ng tunay na pagbabago sa ating bayan, hindi pwedeng nakatingin tayo sa personalidad eh. Kailangan dumami. Oo. Ito nako mga kababayan, ang ganda ho na sinabi ni Mayor Vico Soto dito. Pero hindi ito yung ano natin. Dito dapat yung iba pala video ito. Ito mga kababayan. Pero okay na. Nako, maganda yung sinabi ni Mayor Vico Soto. Pero alam na natin magaling yan eh. Hindi tiwali eh. Magpunta muna tayo sa Love Life. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Ito na yung legit na interview. Pakinggan natin. God bless. Okay lang po. Darating at darating naman po yan. Mayor, masyado kang sub-sub sa trabaho. Napapabayaan mo na yata yung sarili mo, kagaya nung boses mo ngayon. Hindi pa pumasok sa isip mo na maganda yung may nag-aalaga sa'yo at magtitimpla ng tsaa. Kaya ang tanong ni Eda Dielca Bautista, abay, kailan ka rin mag-aasawa? At dudugtungan ko yan, yung puso mo, kamusta? Okay lang po. Darating at darating naman po yan. Gaya po ng sabi mo, siguro itong nakarang 6 na taon talagang sobra sa trabaho rin. Ayan, mga kababayan. Ay, hindi ho, naku, may kanta pa, makaka-copyright pa tayo rito. Ito mga kababayan, hindi man siguro gusto ni Mayor Vico Soto hindi siya magka-girlfriend. Hindi rin naman niya siguro gusto na hindi pa siya makapag-asawa. Kaso wala eh. Nakakalimutan niya na siguro sa sobrang busy, sa sobrang sipag sa trabaho. Walang ka-oras-oras. Dati nalink ito yata kay sa FB si yung anak ni Aga Mulak, si Atasha. May nagtanong na matanda eh. Si girlfriend mo, si Atasha Mulak. Nalink siya ron eh. Mga kababayan. At ito pa mga kababayan, bukod sa ito si Mayor Vico Soto, alam nating magaling na mayor. Hindi tiwali. Masipag. Tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang trabaho, at maraming na bago diyan sa lungsod ng Pasig. Bukod doon sa mga ganong katangian na yon, sa kanyang katawan, sa kanyang kilos, galaw, pananalita, masasabi natin itong si Mayor Vico Soto, hindi niya iniisip na mayor ako rito sa Pasig. Sa kalam ako, maangas ako. Parang ganun. Hindi ganun eh. Respetuhin nyo ako, galangin, hindi ganun eh. Para sa kanyang pagiging mayor, public servant talaga. Kawani, empleyado ng ahensya ng gobyerno. At kung ang tingin niya sa sarili niya, empleyado, kawani ng gobyerno, na kahit mayor pa rin siya, kahit siya ang pinakamataas na may posisyon dyan sa Pasig, iniisip niya, still, empleyado lang din ako. Public servant lang din ako. Kawani lang din ako ng gobyerno. Kasi mga kababayan, actually nagulat ako sa post ng isang netizen na kung saan, actually, may mga napapansin ako na minsan may mga nagdadaan na video ng mga mayor na kung saan ini-interview mismo sa kanilang mga munisipyo na hindi ganito ang ginagawa tulad kay Mayor Vico Soto. Alam nyo kung ano? Papakinggan nyo to mga kababayan. Tignan nyo tong video to ha. Yung sa... Bumaba ng sasakyan, papasok sa munisipyo, ano? Ayan, Ano napansin nyo? Yung sa... Pagbaba pa lang ng sasakyan yan, ha? Naka-ready na, ha? Tignan nyo ulit. Ano napansin nyo? Yung sa... Ano napansin nyo? Pagbaba pa lang ho ng sasakyan, papunta ng kanyang munisipyo, papunta sa kanyang office, naka-ready na yung sarili niya. Kumbaga sa isang empleyado ng private company
Naka-ready na bago pa dumating doon sa pintuan ng gwardiya. Makikita na, papasukin ko na to, kompleto na. Walang kulang. Alam nyo kung ano? Hindi nyo napansin, naka-ID pa. Talagang, alam mo yon na kawani ako ng gobyerno, public servant, although mayor ako, although ako ang pinakamay mataas na posisyon dito sa lungsod na ito, still empleyado lang din ako ng gobyerno. Kinakailangan ko mag-ID para ma-identify ako ng taong bayan na empleyado ako. Galing ni ano doon. Kasi aminin natin, especially yung mga, katulad ko, nagtrabaho na ako sa opisina dati, no, sa Makati. Aminin natin yung mga ibang nagtatrabaho rin sa opisina rito. Di ba, minsan may mga empleyado dyan, hindi pa ganun kataas ang posisyon. Meron namang iba dyan, ang taas ng posisyon, na dapat sila ang maging salamin sa mga office mate na, ako nga boss ako nga ang boss dito, ako nga ang manager dito, ako nga ang CEO rito, nag-ID. Tapos kayong mga tao ko, kayo pa hindi mga naka-ID. Respeto rin yun dun sa mga kasamahan yung gwardiya Kasama nyo dun sa opisina sa gwardiya para maramdaman din ng mga gwardiya na kahit gwardiya lang sila, iniisip yung trabaho nila na dapat naka-ID yung mga empleyado. Kaya kapag ganito ang klase ng namumuno sa munisipyo, doon pa lang sa itsura pa lang nakikita ng matino susunod talaga yung mga nasa baba. Magiging matino rin talaga. Hindi man dating matino, gagawin nila maging matino, kailangan nila sumunod kasi iba tong nasa taas. Kailangan natin sumunod. Naka-ID si Mayor. Tapos tayo hindi naka-ID. Yung pinuno nga ng munisipyo naka-ID tapos tayo hindi. Anong gagawin mo ngayon? No choice ka. Mapapasunod ka, mapapa-ID ka. Nakakahiya Isipin mo pagka nakasalubong mo si Mayor Vico Soto sa isang elevator. Pagpasok mo, naka-ID si Mayor, ikaw hindi. Mukha kang tanga nun. Para ang ginisa sa sarili mong mantika nun. Diba? So, palakpakan natin si Mayor Vico Soto rito, mga kababayan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po. Thank you.